Magandang araw po. Ngayon po nandito tayo sa ating area kung saan nagtanim tayo ng siling labuyo. At sa araw po na ito 88 days na po ito sila. Ito pong batch na ito, first batch natin. Ayan. At yun, marami na silang hinog. Pero hindi tayo dito maglilibot ngayon sa araw na to, kundi doon tayo sa part na yon, andun kung saan ang ating second batch ay nasa 60 days na po. Pupuntahan po natin, doon tayo maglilibot na naman sa ating second batch para makita nyo rin yung aming second batch. So ito po ay ang ating first batch. Ayan, ayan. So nasa harvesting stage na po ito. At ayun, maglilibot tayo sa ating second batch dahil may papakita ako sa inyo. Kasi nga po itong first batch natin, ito magkaibang variety ito dito sa ating second batch. Ito po yung ating second batch. Ayun, kung nasaan 60 days na po sila. Ibang variety yung first batch, ibang variety naman itong second batch. Pero kung sa nakikita nyo prolific din naman po. 60 days po ito sila sa araw na to. At kung sa nakikita nyo variety na yun yung first batch natin maire-recommenda ko sa inyong variety kasi maganda siya, stress tolerant at hindi madaling tamaan ng sakit. Pero itong variety na ito hindi pa kami nakakapag-harvest, ayun, may tinamaan na ng sakit at binunot na namin. Kung sa nakikita nyo, ayan, isa binunot na namin kasi nga po tinamaan ng lapnos. At ayun, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayun yung isang sana tinamaan ng lapnos at amin ang tinanggal kaagad upang hindi na kumalat pa. Kasi nga po kapag kami nagtatanim ng siling labuyo at pag may nakita kami tinamaan na ng sakit lalo na kapag lapnos ay amin nang binubunot para po hindi na kumalat. At kasi nga po ang lapnos may hirap talagang gamutin at madaling kumalat kapag hindi mo naagapan kaagad. So ayan, ito po ang ating second batch. Ayan, malawak-lawak din po itong ating second batch at nandoon sa kabila na naman yun ang ating third batch. Pero yung nakikita nyo lahat ating second batch po yan. Maliliit pa po yung ating third batch. Itong second batch natin nasa 60 days na. So ayan, kung sa nakikita nyo prolific din naman po. Yun, ang tataba din naman po nila. Ayan, ayun, sa nakikita nyo, ayun. So, dito po tayo iikot sa ating second batch. Kung sa nakikita nyo naman po ayun, prolific din naman po siya. Kahit na ibang variety ito, so masasabi kong lahat po talaga ng sili kapag naitanim sa tamang pamamaraan, proper fertilization at pest and disease management, talaga pong maganda yung tubo niya. So kaya nga po ayan, so kung nasa nakikita nyo, hindi lang yung first batch natin ang malago, pati nga po itong second batch na kahit ibang variety po ito. Ayan, so hopefully by the third week or end of this month ito sabay-sabay ng mapag-harvestan. So nga po, ayan, nababasa na ako ng ulan. So napapansin nyo, ayan umuulan na po at tayo ay sisilong muna at yun, at dahil sa tumigil po ang ulan, ayun, continue tayo sa ating pag-iikot-ikot sa area na to. So ayun, mapapansin mo talaga ang kaibahan sa bunga nitong ibang variety kasi nga po ang kanyang bunga, kung sa napapansin nyo, ayun hindi siya masyadong mahahaba at malalaki. Hindi katulad nung isang variety na yung first batch natin ayun nga po, masyadong mahahaba. Ang ondo, hindi kalakihan yung bunga niya pero mahahaba siya. Ito po iba po ang tubo ng kanyang bunga. Yun, hindi masyadong mahaba
Unlike doon sa first batch natin na mahaba yung mga bunga niya. Ayun. Ito po ang ating second batch at prolific din naman po. Maganda din naman po ang tubo. So, ayan. Ito po ay 60 days pa po lamang at maisasabay pa itong mag-harvest kapag nasa end of this month. Ngayon po ay November 11 at by end of this November baka masabay na natin ito mag-harvest doon sa ating first batch na kung saan ayun ang ating first batch nandoon na part. So gusto ko lamang pong ipakita sa inyo na ang hindi po sa variety ang diferensya sa kung malago ba o hindi ang ating itatanim. Nasa tamang pagtatanim po yon, tamang pag-aabono, tamang pag-aalaga po sa ating mga pananim, proper fertilization at yun na nga po ang nabanggit ko na pest and disease management. So kung sa nakikita nyo konti lang naman po ang kaibahan dun sa ating first batch ang kanyang lago, kasi nga po ito nasa 60 days pa lamang po at by the end of this month ganun na rin po kalago itong kanyang mga bunga at mga dahon. Ayan. Malalago naman po talaga sila actually, pero yun lang, wala pang hinog. So tayo po ay nag-iikot para makita natin kung meron pa ba pong ibang napeste, kasi nga po itong variety po na ito ayun nga, naipakita ko na sa inyo kanina na may mga ilang punong binunot na po kami, tinamaan ng lapnos o anthracnose. Sa mga nagtatanim po ng siling labuyo, alam naman po natin na mahirap talagang gamutin ang anthracnose, lalo na kapag malala na, kapag nasa mga 30% na po ng ating siling labuyo ang tinamaan. So ang maipapayo ko po sa inyo kapag tayo po ay nagtatanim, ayun tayo po ay pag hindi busy sa ating mga trabaho or wala tayong ginagawa, maipapayo ko pong tayo mismo ang mag-ikot-ikot sa ating mga area o sa ating siling taniman upang maobserbahan po natin ang kanilang mga development. Yun po may sakit ba, kulang po ba ng pataba, o ano pang klaseng mga sakit na ating makikita at nang masolusyonan po kaagad. So ayan po, lalo na ngayon ang sakit sa ulo pa naman ng napakamura ng sili at ayun, mahal ang abono. So talagang sad news po yan sa ating mga farmer. Tulad nito, kita nyo yung damo na yan, ayan, tatanggalin natin yan kasi nga po yan isa sa kaagaw ng ating mga siling labuyo sa ayan, sa kanilang abono. Ito po ay nangaagaw po to ng abono, kaya kailangan talagang tanggalin to para walang kaagaw ng ating mga sili sa abono. So nakikita nyo, ayan, dahil nga po sa sobrang kapal at bigat, ayun, bumibigay na yung ibang mga sanga niya. Ayun, kasi nga po sa nakikita nyo, yung mga bunga po itong sanga na to at ang kapal po ng kanyang kung sa nakikita nyo, ayan, at hanggang dibdib ko na rin po ang siling ito. Masyado po talagang malago. Ayan, ayan. Pero hopefully by the end of this month makakapag first picking na rin po tayo dito. Ayan, maisasali na natin siya. Kung sa napapansin nyo, ayun, ang kapal ng bunga ng sili ding ito. Tatlong variety po itong tanim namin. Ito ibang variety ito doon sa first batch natin, at yung ayun, kung sa nakikita nyo, ayun yung third batch natin, ibang variety rin po yun. Kaya lang po maliliit pa kasi nasa 1 month old pa lang po yun sila. So dito na tayo mag-iikot sa ating
ah, sa second batch natin para po makita nyo naman po ang kaibahan. So ito po, may natumba. Ayan, yan. At ayun dahil po sa ayun, napagod akong umakyat, binilisan ko na lang po at dumiretso ako dito sa ating third batch at nang makita nyo naman po ang ating third batch. Kung sa nakikita nyo, ayun si ating Master Jimboy. Master Jimboy, kaway-kaway dyan. Ayun si Master Jimboy. Ayun. At dahil nga po nakakapagod umakyat talaga sa hill na to. At nandun po yung ating second batch. Ayun. Ang boundary po ng ating second batch, ayan, kung sa nakikita nyo yung dinadamuhan ni Master Jimboy natin. Yung nasa likod po ni Master Jimboy, ayan, plot na yan, ayan. Ayan po ay ang ating third batch. At ang sa kabila po niya, yan po ang ating second batch hanggang doon. Nasa 8 plot po yan. Ganito kahahaba na more than 100 meters. So, ayan po. At ito naman po ang ating third batch, nasa 1 month pa lang po ito. At kung saan nakikita nyo, ayan, medyo malalago na rin po sila. Ayan, at nakapag-deflowering na rin po kami. Katulad po, ang sinasabi po ninyo kung may nagtatanong yung sa pagpupruning ko, meron po kaming video nung sa aming stage ng pagpupruning, which is ang deflowering. Hindi po kami nagtatap pruning, nagtatapping. Yun po sabi nila na tinatanggal yung dito banda sa itaas, kundi ang aming pong pruning ay ganito po, tinatanggal itong unang bulaklak sa kanyang Y. Ito, tatanggalin mo ito, ayan, at nang ma-develop niya muna ito, mapalaki niya muna itong mga sanga niya, ayan, para po kumapal siya katulad nito. Ito po ipuna, kaya siya maliit. So ito, ayan, para pumapalago nyo siya ng ganito, kailangan nyo talagang mag-deflowering. Nasa style lang po ng pagpupruning. Ayun po yung unang Y niya, ayun, which is wala kang makikita unang bulaklak kasi nga po kami ay nagde-deflowering. Tinatanggal namin yung mga unang bulaklak sa kanyang unang Y. So ayan po ang kanyang resulta, bunga. So ayan po. Ito na po ang ating third batch na nasa 1 month old na po. At meron pa po kaming mga bakante doon kasi nga po ubos na yung aming seedling at kami ay nagpunla pa. At hopefully ito ay nasa 4th batch na namin ito. Isasabay namin kapag magta-transplant na kami dyan sa aming mga bakante na yan. Isasabay na namin doon sa kabilang hill. Itong dito sa kabilang hill na kung saan nakita nyo yung mga nagdaang video ko na land preparation na po kami. So nandito na po ako sa gitna ng ating third batch. So pinatay ko po muna yung camera kasi nga po basa-basa pa itong daan na ito. Kasi nga po biglang umuulan, bumabagsak yung ulan, bigla na namang aaraw. At yun na. So mag-stop muna tayo para videoan yung ating mga third batch. So ayan po ang ating third batch. Ayan. So gaganda rin pong tubo nila kasi nga po ayun. So sinubukan namin ito hindi masyado abunuhan so maganda rin naman po ang resulta kasi nga po itong third batch namin ay sinubukan namin konting-konti lang yung abono na nilalagay namin kasi nga po tinambakan namin ito ng puro organic kasi nga po doon sa part na yun may kambingan dyan. Humingi kami ng maraming goat manure at amin pong dinicompose at nung medyo tuyo na siya, nung natuyo na siya, ayun tinambak namin sa mga plat na to. Aming susubukan kung alin ba ang mas maganda, yung puro organic, although na abunuhan na rin po ito ng synthetic kasi nga po hindi rin po kasi mahirap din po kasi walang synthetic kasi nga po matagal ang epekto ng ating mga organic. So by siguro kapag nasa mga 45 to 50 days na po ito hindi na po kami gagamit ng synthetic dito kasi nga po susubukan namin itong third batch kung malago ba na walang mga synthetic na gagamitin sa susunod na mga linggo. Pero ito lamang po ang susubukan namin na hindi gagamitan ng synthetic. Ayun, ako'y nakababa na
galing doon sa ating third batch, second batch, bumalik tayo dito sa ating first batch. So ayan. So marami na pong hinog itong first batch natin at kung sa nakikita nyo ayun, napapansin nyo na yung mga pula niya. Ayun at hopefully by next picking natin talaga ito masasabi kong hindi bababa sa 300 kilos po ito at baka aabot pa ng 400 kilos kasi nga po sa nakikita nyo sobrang kapal at may 3 araw pa po kaming natitira para mag harvest. So hopefully ito madadagdagan pa tong dami ng kanyang hinog na pwedeng pitasin. Ayan kasi nga po ayan nasa itaas na itong mga hinog niya. So hindi na po ako aakyat doon, which is kung aakyat kayo nakikita mo na talaga yung mga pula doon kasi nakakapagod na po pataas po kasi itong tinaniman namin nakakapagod po talagang akyatin. So ayan ako po ay hinihingal na, so dito muna tayo sa bandang ibaba at ayan para makita nyo naman po na halos pantay-pantay po ang tubo ng mga siling labuyong ito at ayan kasi nga po palagi tayong nandoon sa itaas, napapansin nyo yung kawayan na yon. So dito muna tayo sa ibaba para makita nyo na ayun halos puro po makakapal yung kanyang mga bunga. Ayan so sobrang kapal po talaga. Ayan nasa ayun ito ang isa sa nakikita natin. Yan po ang may isang namimeste dito sa ating silihan. Ito po fruit borer po ito. Ayan yan po ang isa sa ating kalaban sa area na to. Ayun may mga bagong kinain na naman kung saan nakapapansin nyo. Ayun may mga fruit borer naman po. So kailangan natin tanggalin ito kasi nga po ganun din hindi na ito siya mapapakinabangan kasi nga po ayan wala na, may mga butas-butas na. So ibig sabihin may namimeste naman pong fruit borer. So baka tapos tayong mag harvest magpapa-spray na naman po tayo. Hindi po kasi pwedeng 3 days kapag malapit ka nang mamitas ikaw ay mag-spray. So ayan so ayan po sobrang kapal po talaga. Ayan ilang beses na po kaming nag-threat release pero talagang ayaw paawat ng mga bungang ito. Talagang inihiga niya yung kanyang katawan kasi nga po katulad dito sa nakikita niya ito nung isang last picking namin mas mataas pa to. Ngayon ayun mas mataas na po yung mga sanga niya at yung mga bunga niya. Ayun sobrang bibigat na po. Ayun actually ito parang sobra dibdib ko na po ito. Ayan sa sobrang bigat. So ito sa napapansin nyo ito na yung trellis. Ayan inaabutan na nila dahil po sa sobrang bigat na po ng kanilang mga sanga at mahahaba na po yung mga sanga nila. At ayan kahit po yung dinadaanan natin mahirap ng daanan kasi nga po ayun ayun nakikita nyo ayun sobrang kapal na po talaga. Napapansin nyo halos tripling trellis na po ang ginagawa namin kung saan napapansin nyo. Ayun sobra na po kasi nga po sobrang kapal na po talaga nila. At ewan ko kung hihinto pa ba sa paglaki ito hindi na ewan ko lang. So siguro pero kung sa napapansin nyo ang dami na po nilang hinog na pwede nating pitasin at ayun nasa bandang ilalim sobrang dami din. Ayun so ayan po basta estimated po namin dito hindi bababa sa 300 kilos po. So ayan at ayan kung sa nakikita nyo umuulan na naman po. Dumiretso ako dito sa bandang side na to ayun kaya nga lang po umuulan na. So ayun hanggang dun sa itaas. So umuulan na po kaya ayun dediretso tayo ng konti doon kahit medyo nauulanan na tayo ayun
gusto ko pang mag-ikot-ikot ng konti kasi nga po kahit po ako namamanga sa ganda po ng kanilang kulay ngayon kasi nga po yun, napapansin nyo ayun, marami na siyang hinog at medyo marami-rami na po ang aming mapipiking talaga dito. Ayun, kung sa nakikita nyo yung mga sili natin, ayun, kahit may mga hinog-hinog na, ayun, meron pang mga panibagong ayan, mga bulaklak na tumutubo. So, ayan po. Diretso tayo ng kaunti dito banda sa bandang itaas at medyo humina po yung umulan. Kasi nga po ayan, may araw pa naman kaya lang ayun, umuulan. Ayan. So, ayun. So, ako yung magpapahinga na muna sa pag-ikot-ikot dahil nga po tayo ay napapagod na at tayo ay nasa bandang 4 PM na po at tayo ay magpapahinga na at dahil baka lumakas pa tong ulan maya maya ayun. So, sana po ay nagustuhan nyo ang video namin ngayong araw. Maraming salamat at magandang araw.